Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3501. Huminga ng malalim si Jack, na pagpasyahan na ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa kanila. Pumalakpak siya sa hangin habang bumubuo siya ng maraming seal, na nagmaterialize ng 100 soul sword sa kanyang harapan. Ang soul swords ay kumikinang ng kulay abungron at nagniningning sa kapangyarihan ng kaluluwa na Dom Alloy sa loob ng soul swords. Kung titingnan ng malapitan, parang hindi mabilang na maliliit na ahas ang gumagala sa paligid ng soul swords. Nagpalitan ng tingin sina Joaquim at Josue at nakita nila ang panghahamak na nararamdaman nila sa kabilang panig, novel drama. Ngumisi si Joaquim at sinabing, iwan mo na to sa akin. Kung sabay tayong umatake, mapapahiya lang tayo. Dahil doon, lumundag siya sa hangin. Si Josue naman ay nakatayong naka-cross arms na walang indikasyon na gagawin niya. Malamig ang ngiti niya habang nakatingin kina Rudy at Chad. Habang nakahinga ng maluwag si Chad, alam niyang hindi ito 2 laban 1 labanan, at bahagyang nabawasan ang bigat, umiling si Rudy. Kung ito ay isa sa isang labanan, ang labanan na ito ay wala ng kahulugan para kay Jack. Napatingin si Jack kay Joaquim sa ere at nakataas ang isang kilay sa galit. Ngumisi si Joaquim, hindi na nag-aksaya ng oras sa pagsasalita habang sinisimulan niyang kuyuman ang kanyang mga kamao. 2 pulang apoy ang bumangon mula sa kanyang mga kamay, lumulutang sa kanyang balat. Nagkaroon ng matinding enerhiya sa loob. Bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, sumigaw si Joaquim, ang teknik ko ay isang mababang ultimate god rank technique, explosive fists, at sinanay ko na ito hanggang sa unang yugto. Kahit na ang mga mula sa Holy Grade clans alam na igalang ako. You're just a brat from a 3rd grade world, yet you speak so arrogantly. Oras na para maranasan mo kung gaano kalaki ang mundo, brat. Mariin na ikinuyom ni Joaquim ang kanyang mga kamao habang pinapagana niya ang kanyang tunay na enerhiya at sinisingil si Jack. Ang kanyang mga kamao ay naglalaman ng explosive energy, at ang apoy ay mabilis na umaakay kay Jack. Ngumiti si Jack, pinagsama ang 50 soul sword sa isa para bumuo ng isang higanteng soul sword. Siya ay tumulak pasulong, at ang kulay abong soul sword ay bumaril din. Sa isang iglap, nagsagupaan ang nag-aalab na kamao at ang higanteng soul sword. Ang matinding apoy ay tila napatay sa sandaling sila ay nakipagsagupaan laban sa soul sword. Ang mga kamao na iyon ay hindi katugma sa Jack's soul sword. Ang enerhiya sa loob ng soul sword ay tila hindi man lang nabawasan habang ang soul sword ay sumusulong, hindi bumagal. Nanlaki ang mga mata ni Joaquim sa hindi makapaniwala. Ang soul sword ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at hindi ganoon katagal bago ito nakarating kay Joaquim. Nagpakawala siya ng dagindong nang magsimula siyang bumuo ng higit pang mga seal. Lalong nag-alab ang apoy sa paligid ng kanyang mga kamao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mga kamao ay pumutok mismo sa soul sword, ngunit hindi pa rin ito sapat para pigilan ito. Isang dagindong ang pinakawalan ni Joaquim habang muling ibinaba ang kanyang kamao. Ang soul sword sa wakas ay nakipagsagupaan sa aktwal na mga kamay ni Joaquim, ngunit tumusok ito sa kanyang mga kamao. Kabanata 3502. Naramdaman na lang ni Joaquim na ang kanyang mga kamay ay napunit ng walang anyo na enerhiya. Kahit na walang sugat sa kanyang mga kamay, ang kanyang kaluluwa ay parang napunit mula sa loob. Ang soul sword ay nakapinsala sa kaluluwa ng isang tao, at si Joaquim ay tumingin habang ang soul sword ay tumusok sa kanyang mga kamay patungo mismo sa kanyang dibdib. Isang alon ng hindi matiis na sakit ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang dibdib, at nanlaki ang mga mata ni Joaquim nang magsimulang magpintig ang kanyang mga kalamnan sa matinding sakit. Hindi niya makontrol ang sariling paghinga. Ang kanyang tunay na enerhiya ay tumigil sa pag-ikot, at nagsimula siyang bumagsak. Sa isang boom, kumampas muna siya sa lupa. Napatingin ang lahat sa eksenang nanlalaki ang mata. Nawala si Joaquim sa ilang minuto lang. Nakaukit sa kanilang mga mata kung paano nagpumigla si Joaquim para mabuhay. Kahit na nagpupumiglas ng labis, hindi pa rin mapapantayan ni Joaquim ang kanyang kalaban. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanang hindi ginamit ni Jack ang kanyang buong lakas. Sa 100 soul swords na nabuo niya, buo lang ang ginamit ni Jack. Sumagi sa isip ni Josue at Mikael ang pag-iisip na parehong nabigla sa mga pangyayari. Sa wakas ay napagtanto nila na sila ay tumawid ng isang taong napakalakas para sa kanilang sarili. Si Jack ay hindi nagyayabang sa lahat, ang mas mababang ultimate god rank techniques ay talagang wala sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Mikael. Hindi man lang siya naglakas loob na tumangala. Niwala siyang lakas ng loob na tingnan si Jack. Pakiramdam niya ay lubusang nakalubog sa yelo ang kanyang katawan, at sobrang lamig ng buong katawan niya.
Ang katawan ay nagyelo. Si Josue ay hindi mas mahusay. Tila nawalan siya ng kakayahang mag-isip. Nang bumagsak si Joaquim sa lupa, hindi siya nawala ng malay. Sa halip, pumalpak siya sa lupa, namimilipit na parang uod habang umuungol sa sakit. Kilala nila si Joaquim. Kung may malay siya, hinding-hindi niya hahayaan ang sarili na kumilos sa ganoong paraan ng pagsisisi. Sobra ang pagmamalaki ni Joaquim para doon. Ang katotohanan na siya ay nasa ganoong estado ay nangangahulugan na siya ay nasa limitasyon ng sakit. Nanginginig si Josue habang nanginginig ang mga kamay. Tao ba si Jack? May ultimate god rank technique kaya ang lalaking iyon? Iyon ay walang katotohanan. Ganyan ba kalakas ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo? Napalunok si Josue, at nagsimula na siyang huminga ng marahas. Hindi nagtagal ang kanyang takot. Isang bugzo ng hangin ang umihip, at tumangala siya. Sa isang punto, ang iba pang mga soul sword ay naging isang higanting soul sword at mabilis na sinugod siya. Napasigaw si Josue habang nanginginig ang mukha sa takot. Takot siya na naiihi na siya sa pantalon niya. Sa sandaling iyon, hindi niya pinansin ang lahat habang tumalikod siya para tumakbo. Wala na siyang magawa, sobrang lakas ng kalaban niya. Kahit na siya ang pinakamataas na disipulo ng isang banal na baitang clan, baka hindi niya matalo ang lalaking iyon. Ano pa ba ang magagawa niya kundi tumakbo? Nako, minamaliit niya ang husay ni Jack. Ang soul sword ay may mga batas ng espasyo sa loob, at ang bilis nito ay nad-oval. Galit na tumakbo si Josue, ngunit tumagal lamang siya ng ilang segundo bago siya naabutan ng espada. Ang espada ay marahas na tumusok sa likod ni Josue. Sa isang sigaw ng paghihirap, siya ay nahulog sa lupa. Nalaglag ang panga ni Chad, at malapit nang lumabas ang mga eyeballs nito sa mga saksakan nito. Naalala pa niya kung paano naging mapagmataas at mapanghamak si Josue. Kabanata 3503. Naalala ni Chad kung paano nila pinagtawanan ni Josue ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, na itinuturing silang walang halaga. Napakabagsik nila sa kanilang mga salita, ngunit sa isang nakakagulat na twist ng kapalaran, sila ay namimilipit sa sahig na parang mga uod. Hindi pa ganoon katagal, ngunit ang sitwasyon ay nabaligtad ng masyadong mabilis. Nanginginig ang mga labi ni Chad nang maalala ang sinabi ni Jack kanina, at tumatak sa isip niya ang mga salita nito. Bago ang laban, hindi siya nagkulang sa tiwala. Nagtaka pa si Chad kung baliw ba si Jack. Kung tutuusin, malakas ang paniniwala niya kaya hindi posibleng matalo ni Jack ang dalawa ng sabay-sabay. Huminga ng malalim si Chad. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, at siya ay sobrang emosyonal na siya ay ganap na nawala ng mga salita. Pinaganya ni Jack ang mga batas ng kalawakan, na lumitaw sa tabi ni Josue. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala si Josue sa sakit. Inabot ni Jack at kinuha ang gintong susi sa baywang ni Josue. 3 gintong susi ang kumikinang ng maliwanag. Hinawakan silang lahat ni Jack at malamig na tumingin kay Josue. Walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang mga ito sa kanyang sarili. Samantala, napalunok si Mikael habang nakatingin kay Chad, tapos kay Jack. Sa mismong sandaling ito, napagtanto niyang hindi na siya makakatakas. Siya ay nasa isang hindi kapani-pani walang awkward na posisyon sa sandaling iyon. Nasa kaliwa niya sina Chad at Rudy. Nasa gitna siya habang nasa kanan si Jack. Kahit na may ilang distansya sa pagitan nila, wala itong ibig sabihin kapag iniisip ang bilis ni Jack. Agad na susulpot si Jack sa tabi niya kung gusto niya. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Mikael habang dinadamayan siya ng isang alon ng katahimikan. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasakatuparan ng pagkakaroon ng higit pang mga pagpipilian ay nanirahan sa kanyang isip, at hindi man lang siya makahingi ng awa. Ang Chaos City ay isang lugar kung saan naghari ang kamatayan. Kung siya ay namatay, maaari silang makakuha ng mga gantimpala. Kaya lang, wala nang kwenta ang paghingi niya ng awa. Namuo ang butil ng pawis sa ulo ni Mikael. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso habang nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang pagkabalisa ay nag-utos sa kanyang paghinga, nagbitiw sa kanyang sarili sa kapalaran. Nang tumingin siya sa kanan kay Jack, nagngangalit siya at nagdesisyon. Mamamatay na siya kahit papano. Naglabas siya ng Spirit Carving Charm at hinawakan ito sa kanyang palad. Nang makita iyon ni Chad ay agad siyang sumigaw, "Jack, he's trying to record how you look and transmit it. Tigilan mo siya dali." Ang alindog sa pag-ukit ng espiritu ay isang espesyal na hanay. Napakamahal nito kaya hindi ito kayang bayaran ng mga normal na mandirigma. Ang nasa kamay ni Mikael ay ibinigay ng kanyang ama. Walang paraan na kaya niyang bayaran ang sarili niya. Espesyal ang Spirit Carving Charm. Ito ay katulad ng Sound Transfer Array ngunit mas komplikado. Maaari niyang i-record ang hitsura ng isang tao at nais niyang ihatid ang hitsura ni Jack, na ipaalam sa lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo na si Jack ay isang nagdadala ng sakuna. Gusto niyang maghiganti sila para sa kanya.
Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpakalat sa kanyang takot at nagpakalma sa kanya, at nabawi niya ang kontrol sa kanyang pagkabalisa. Patuloy na gumagalaw ang mga kamay ni Mikael habang nagbubuo ng selyo. Ang mga sil ay nagsimulang mabilis na dumaloy sa hangin, at ang hanay ng mga larawang inukit ng espiritu ay mabilis na hinihigop ang mga ito sa loob. Pagkatapos noon, nagkaroon ng matinding maliwanag na liwanag habang nasusunog ang alindog. Kabanata 3504. Napakunot ang noo ni Jack, muling pinaandar ang mga batas ng kalawakan. Ilang saglit lang ay sumulpot na siya sa tabi ni Mikael, pero huli na ang lahat. Nasunog na ang anting-anting, at naipadala na ang larawan ni Jack nang maging abo ang anting-anting. Napangiti ang mga labi ni Mikael nang lumingon siya kay Jack. Nababaliw na ang mukha niya habang nanunuya, ipaghihiganti nila ako for sure. Talagang gagawin nila. Sa sandaling sinabi niya iyon, hinampas niya ang kanyang kamao sa kanyang ulo, at pinatay siya ng isang puwersa ng pagsabog. Itinuntong ni Rudy ang kanyang mga paa sa lupa ng may pag-aalala, hindi ka pani-pani walang bigo. Yung aso, angal niya, dapat ay pinatay muna natin siya. No, that would have been too nice for him, still. We should have slowly cut him into pieces. Napabuntong hininga si Chad. Huli na ang lahat, nakilala na ang mukha ni Jack, at pinatay ni Mikael ang sarili bago pa nila magawa. Tapos na ang lahat, at hindi na maibabalik ang kinalabasan, novel drama. Kinagat ni Rudy ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang taong ito ay talagang mapagpasyahan. Pinatay niya ang kanyang sarili sa sandaling ginawa niya ang gusto niya. Matapang siya, ibibigay ko sa kanya iyon. Halos sinichit ni Rudy ang mga salitang ito sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin sa kanyang galit. Tumingin si Chad kay Rudy at umiling, sa tingin ko ay hindi siya matapang, hindi siya nataranta, iyon lang. Ang pagpatay sa sarili ang tamang pagpipilian para sa kanya. Pahirapan sana siya kapag nakaligtas siya. Tingnan mo na lang ang dalawa pang nakikibaka para sa kanilang buhay sa lupa. He would end up with the same fate if he lived more. Killing himself was the more. Kumunat ang noo ni Rudy, iniisip ang mga katagang iyon at inamin na sa huli ay tama si Chad sa kanyang palagay. Ganoon din sana ang gagawin niya kung siya ang nasa kalagayan ni Mikael, at least mababawasan ang paghihirap niya. Napabuntong hininga si Rudy habang naglalakad sa tabi ni Jack at nag-aalalang nagtanong, ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan ba nating magkaila? Napatingin si Jack kay Rudy. Sa nangyari, kailangan nilang magkaila kung gusto nila ng kapayapaan ng isip. Gayunpaman, umiling siya matapos pag-usapan ang bagay na iyon. Tumalikod siya at naglakad papunta kay Joaquim at, inabot niya, hinawakan ang 3 susi sa baywang ni Joaquim. Nangangahulugan ito na may 7 gintong singsing si Jack sa kanya. Sinadya ni Jack na hawak ang isang susi para makaakit ng mga kalaban habang itinago niya ang 6 na susi sa mustard seed. Sa kabuuan, mayroong 13 susi si Jack. Dapat sapat na ang bilang na iyon para makakuha ng magandang kayamanan, ngunit malayo pa rin ito sa layunin ni Jack. Naglakad si Chad kay Jack at hinangaan ang mga gintong singsing na nakapalibot kay Jack. Binigyan niya ang kanyang sarili ng isang layunin bago ito. Nais niyang makakuha ng hindi bababa sa 5. Si Jack ay nakakuha ng 6 na singsing ng napakadali. Sa mga kakayahan ni Jack, ang pagkuha ng 10 pa ay magiging napakadali para sa kanya. Hindi napigilan ni Chad na maiyak sa agwat ng kanilang mga kakayahan. Lumingon si Jack kay Chad, nakangiting walang salita. Sabi ni Rudy, saan tayo susunod? Inaabangan niya ang susunod nilang gagawin. Nag-alala siya noong una silang pumasok sa Chaos City at nang malaman niya ang tungkol sa mga patakaran. Iniisip niya kung ilang laban ang kailangan nilang labanan para makakuha ng kahit isang susi, ngunit tila hindi na kailangan ang kanyang mga alalahanin. Kabanata 3505. Hanggat ang isang individual ay sapat na malakas, ang mga susi ay darating sa kanila ng walang pawis. Hindi pa ganoon katagal, ngunit nakuha ni Jack ang 13 susi. Naniniwala si Rudy na ito ay simula pa lamang. Huminga ng malalim si Jack at tumingin sa malayo. We'll continue walking to the stage of the 9. It happens to be towards the middle anyway. Ang Chaos City ay parang isang malaking bilog. Kung mas malapit ito sa gitna, mas maraming tao. Ang lahat ng mga mandirigma na pumasok sa Chaos City ay sumulong lamang sa isang direksyon, na siyang sentro. Ang stage of the 9 na pinakamalapit sa kanila ay nagkataong mas malapit sa gitna kumpara sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay ipagpatuloy ang pagsulong. Matapos harapin ang 3, nagpatuloy si Jack at ang iba pa. Sa pagkakataong iyon, tila naging mas kalmado si Chad habang nababawasan ang kanyang mga alalahanin. Kapag nasa tabi niya si Jack, wala silang agarang, nakamamatay na panganib maliban kung sila ay sapat na sawi at nakilala ang isang nangungunang napiling disipulo mula sa isang banal na angkan ng baitang o isang gang ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng 2 baitang.
Ang anumang bagay ay magiging libreng pagpatay para sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit sa paglalakad, tuwang-tuwang sinabi ni Chad, mayroon tayong mga 3 kilometrong lalakbayin. Hindi na ako makapaghintay. I wonder what kind of treasure is 111 get with 3 golden keys. I bet the price should be over 10 million. Kung hindi, it won't worth me fight so many battles. Tumango si Rudy. Sa tingin ko, ganoon din. Ang gininto ang susi ay hindi magiging ganoon kahalaga sa sarili nito, ngunit sapat na ang 3. Habang nag-uusap ang dalawa, isang pagsabog ang nauna sa kanila. Natigilan silang 3, at agad silang nagtungo sa pinanggalingan ng pagsabog. Malayo sa kanila ang pagsabog. Nakita nila ang shockwaves mula sa pagsabog ngunit hindi nila masabi kung ano ang nangyari. Bago pa makapag-usap ang 3 kung ano ang maaaring mangyari, mas maraming pagsabog ang nangyari. Nakikita nila ang mga alon ng enerhiya na may iba't ibang kulay, at halatang may naganap na labanan. Nagpalitan ng tingin ang 3 sa pagtataka. Kumunat ang noo ni Jack. Let's go look a look. Dalawa kayo, mag-ingat kayo at sumunod kayong mabuti sa likod ko. Kung may mangyari, iwan niyo ako at tumakbo. Tumango sina Rudy at Chad. Walang kailangang sabihin sa sandaling iyon. Si Jack ang pinakamalakas sa kanilang 3, at tiyak na mabibili niya sila ng ilang oras sakaling may mangyari na mapanganib. Maswerte na silang dalawa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Kinailangan nilang tumakas habang binibili sila ni Jack ng oras. Mabilis silang umaban, at habang papalapit sila, lalo silang nabigla. Habang papalapit sila, nakita nila ang hindi mabilang na mga figure na gumagalaw. Ito ay... Ang labanan ay hindi kapani-pani walang matindi, at ang magkabilang panig ay nakikipaglaban sa kanilang buhay sa linya. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahan, huminto silang 3 mga 1 kilometro ang layo mula sa kung saan naganap ang labanan, at kitang-kita nila ang sitwasyon. Matapos obserbahan ang larangan ng digmaan, natukoy ni Jack na ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 baitang at 3 baitang mundo. Ang mga mandirigma mula sa mga 3 baitang mundo ay nasa kaliwa, habang ang kabilang panig ay nasa kanan. Ang dalawang panig ay mukhang hindi kapani-pani walang galit na galit. Ang mga pag-atake ng iba't ibang katangian ay nagsalubong sa himpapawid, at ang lupa ay puno ng mga bunganga. Ang alikabok at enerhiya ay lumipad kung saan-saan, at ang lupa ay nagkalat ng mga bangkay. Ang sariwang dugo ay umagos sa lahat na parang ilog. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Kabanata 3506. Tinakpe ni Rudy ang bibig niya. Anong nangyayari? Nag-away talaga sila. Noon, napag-usapan nila ang posibilidad ng isang bukas na digmaan sa pagitan ng 2 at 3 baitang mundo. Sa sandaling iyon, napagpasyahan ni Jack na malamang na hindi ito mangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang mga mundo sa 3 baitang ay may sariling mga plano, at kahit na hindi nila gusto ang mga mandirigma mula sa 2 baitang mundo, hindi sila magsisimulang makipaglaban ng ganoon kadali. Kung gagawin nila, ang mga mandirigma mula sa 3 baitang mga mundo ay magdurusa ng mas malaking resulta kaysa sa mga nasa 2 baitang mundo. Dahil iyon ang kaso, hindi sila dapat nagsimula ng isang bukas na labanan ng ganoon kadali. Huminga ng malalim si Jack habang nakatingin sa matinding larangan ng digmaan, hindi alam ang gagawin. May nangyaring hindi mapapatawad, kung hindi mangyayari ang ganoong matinding labanan. Sa isa pang napakalaking boom, nakita ni Jack ang isang mandirigma na tinatangay ng hangin. Ang kanyang braso ay nahati sa 2, at ang iba pang bahagi ng kanyang katawan ay nakalaan kung saan-saan. Ilang iba pa ang napinsala ng mga shockwaves, ngunit gayunpaman, nagpatuloy ang labanan. Walang tumigil. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang mamamatay tao. Malabo niyang naririnig ang sigawan ng mga tao. Mga kasuklam-suklam na hayop. Dahil lang sa hindi tayo lumaban, akala mo wala tayong kwenta. Akala mo ba hayop lang kami para gawin mo ang lahat ng gusto mo? Sabihin ko sa'yo, kahit mamatay ako ngayon, kalad ka rin kita pababa kasama namin. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba mas marami kang henyo kaysa sa amin? Mas marami kami sa iyo. Pagdating sa mga henyo, wala kaming mas kaunti kaysa sa iyo. Pinahirapan mo kami noon, at kami. Walang ginawa tungkol dito. Pumunta ka sa Chaos City para gawin ang parehong bagay. Pagbabayaran ko kayo ng mahal para sa inyong mga paglabag. Ang mga mandirigma mula sa 2 baitang mundo ay hindi umatras habang sila ay gumanti ng malakas. Tama ka, hayop ka sa amin. Maaari ka naming patayin at pahirapan sa gusto namin. Kailangan namin ng maraming heartblood, kaya dapat ba naming pahirapan ang sarili namin? Huwag magsalita tungkol sa mga numero, mas malakas kami kaysa sa iyo. Lakas lang ang mahalaga sa mundo. Kung mahina ka, tanggapin mo. Tama. Pinapatay ka namin dahil may husay kami. Wala kang kakayahan para patayin kami.
Tigilan mo na ang pagtawag sa amin na kasuklam-suklam. Mga mahihina kayo, kaya dapat pagsilbihan ninyo ang malalakas. Ito ang kapalaran ninyo. Hindi ninyo ito matatakasan. Naintindihan naman agad ni Jack ang nangyari. Mukhang napansin ng mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo na ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay muling pinahihirapan sila. Hindi matanggap ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang katotohanan. Buti na lang pinatay sila, pero hindi maganda na pinahirapan sila para sa Heartblood. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay iniwang buhay upang dahan-daw ang pahirapan hanggang sa mapuno ng takot ang kanilang mga katawan, nang ang esensya ng dugo sa kanilang mga katawan ay dumaloy sa kanilang mga puso. Ang mas maraming takot, mas dalisay ang Heartblood. Dahil doon ay gumamit sila ng ganitong malupit na paraan ng pagpapahirap. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay hindi itinuring ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo bilang mga tao sa lahat. Ito ay lubos na ikinagalit ng bawat mandirigma F. Ang galit ay naipon ng labis, at ito ay ganap na nag-alab. Nagsimula ang labanan, at ito ay hindi kapani-paniwalang matindi. Gayunpaman, ang bawat mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo ay itinapon ang lahat ng kanilang sariling mga pagsasaalang-alang, lumaban sa labanang ito para sa kanilang kapakanan, at para sa kanilang sariling mga tao. Nanginginig ang mga kamay ni Rudy habang nag-aalab ang galit sa kanya. Ayan na naman sila. Akala ko titigil na sila pagkatapos naming ilantad ang mga plano nila at hindi na ulit gumamit ng ganitong malupit na paraan. Hindi ako makapaniwala na na-overestimated ko sila. Napabuntong hininga si Jack nang lumingon siya kay Rudy. Malamig ang boses niya habang sinasabi, kailangan nilang buksan ang Radiant Hall, and it needs a lot of Heartblood. Gaya nga ng sinabi ng lalaking iyon, hindi nila ito magagawa sa sarili nila, kaya tayo ang natural na target. Kabanata 3507. Sa sandaling sinabi ni Chad sa nanginginig na boses, ito ay si Quinten. Jack, tingnan mo, napapaligiran ang aking matandang disipulo. Pakiusap, tulungan mo siya. Maraming tao ang nasa larangan ng digmaan, at mahirap paghiwalayin sila. Ang ilang mga tao ay nasa gilid din ng labanan. Kung ikukumpara, mas nahati sila, at ito ay isang labanan sa pagitan ng mga koponan. Ang mga koponan mula sa ikalawang baitang mundo ay haharap sa mga katulad na koponan ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo. Ang pinakamalapit na labanan kay Jack at sa kanyang mga kasama ay mga 100 metro ang layo mula sa kanila. Agad na nakita ni Chad ang kanyang mga pamilyar na kapwa-disipulo. Pinamunuan ni Quinten ang kanyang mga disipulo at nakikipaglaban sa isang maliit na koponan mula sa ikalawang baitang mundo sa isang matinding labanan. Ang panig ni Quinten ay nasa talunan, sayang. Napapaligiran sila ng isang pangkat ng 8. Masasabi ni Chad na ang kanilang mga kalaban ay nagplano na tapusin silang lahat, walang mga survivors na pinapayagan. Nagpanik siya doon. Si Quinten ay may pananagutan at ginawa ang kanyang tungkulin bilang pinakamataas na disipulo, na pinoprotektahan ang lahat ng nasugatan ng mga disipulo. Siya mismo ay hindi gumanda, kasama ang lahat ng mga sugat sa kanyang katawan, ngunit siya ay nagngangalit lamang ng kanyang mga ngipin at tumayo. Alam ni Quinten na hindi sila katugma sa kanilang mga kalaban, sila ay masyadong mababa ang kasanayan, matalino. Kahit 2 o 3 tao pa sila, hindi magbabago ang resulta. Ang pinuno ng pangkat mula sa ikalawang baitang mga mundo ay tinawag na Brian Deli, na nagmula sa isang banal na angkan ng baitang. Siya ay mataas ang ranggo sa mga napiling disipulo at nadama na si Quinten ay hindi niya napansin. Napahawak si Quinten sa dibdib habang mahigpit na hawak ang sandata sa kabilang kamay. Duguan ang kanyang mga mata habang pinoprotektahan niya ang kanyang mga kapwa-alagad, na nagpaplanong lumaban hanggang sa wakas. Natawa si Brian habang nakatingin sa kanila ng masama. You're planning on fighting until the end. Do you think you can drag US down with you? Forget about it. You think you're worthy. All your worth is being tortured by our hands. Kahit na hindi namin makukuha ang Heartblood mo kung papatayin ka namin ng ganyan, it doesn't matter. We'll get what we need. I still have a lot of chances to kill your other companions. Galit na galit si Quinten at ang iba pa nang marinig nila ito. Si Kane, na nasa likod ni Quinten, ay sumigaw, labanan natin sila hanggang dulo, Quinten. Wala akong pakialam kahit ano pa. Wala akong pakialam kahit mamatay ako. Gusto ko silang bayaran. Tama na yan. Narinig ang matunog na sigaw ng kanyang mga kasamang Quinten. Who cares about that? I'll take one down with me. Kung mamatay ako, mamamatay ako. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo sa ibang lugar. Napakunot noo si Quinten, walang magawa sa kung gaano kawalang takot ang kanyang mga kapwa-alagad. Ayaw niyang mamatay sila rito, ngunit tila wala ng ibang posibilidad sa sandaling iyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, tama ka.
Napakahusay. Mag-away tayo. Kailangan natin silang kalagkarin pababa, kahit mamatay tayo. Napangisi si Brian at ang iba sa mga salitang iyon. Sa kanilang mga mata, ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay hindi karapat-dapat na hawakan sila. Hindi nila gagawin. Sila at ang mga mandirigmang ito sa ikatlong baitang ay wala kahit saan sa parehong antas. Hanggat ang mga mandirigma ng mundo sa ikalawang baitang ay mabilis, ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang ay hindi tatagal ng ilang segundo. Kabanata 3508. Si Quentin at ang iba ay nagpasya noon at doon na sila ay mamamatay na magkasama. Malamig silang tumingin sa mga kalaban. Walang ibang pagpipilian sa sitwasyong iyon para sa kanila. Kahit na kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili, kailangan nilang saktan ang kanilang mga kalaban sa ilang anyo. Hindi sila maaaring sumuko dahil walang magandang maidudulot ito. Huminga ng malalim si Quentin at inayos ang sarili. Walang natira maliban sa paglutas. Napatingin siya sa mapanuksong ekspresyon ni Brian. Alam ni Quentin kung ano ang iniisip nila, at alam niyang kinukutya nila ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Hindi yun mahalaga. Kung sila ay lumaban ng buong lakas, magagawa nilang pahirapan ang kanilang mga kalaban sa mga kahihinatnan ng naturang mga aksyon. Huminga ng malalim si Quentin at sumigaw, "Pakinggan mo ako, mga kapatid. Susunugin natin ang asensya ng ating dugo at sisingilan pasulong. Kahit na mawalan tayo ng buhay, kailangan nating tiyakin na magdurusa sila sa lahat ng kanilang mga krimen laban sa atin. Kung maaari lamang nating hilahin ang isa sa kanila pababa sa impyerno kasama natin, kung gayon ay." Lahat sila ay tumango, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa determinado at matinding galit. They were committed to dying for their cause nang biglang umalangaw-ngaw ang isang pamilyar na boses, "Quentin, huwag kang padalos-dalos. Naparito ako para iligtas ka. Hindi ka nila magagawang saktan." Nang marinig ang boses na iyon, napatingin silang lahat sa pinanggalingan. Napaawang ang labi ni Quentin nang makita ang isang pamilyar na figure. Nakita niyang kumakaway si Chad sa kanila. Kumunat ang noo niya, agad na sumigaw, "Bilasan mo at umalis. Tumakas ka sa pagkakataong ito. Ikaw na lang ang natitira. Kailangan mong umalis sa Chaos City." Ang kanilang angkan ay nagpadala ng mahigit 30 alagad, ngunit halos 12 na lamang sa kanila ang natira. Noon pa man ay gusto ni Chad na gumalaw mag-isa na parang nag-iisang lobo, binabaliwala ang lahat at umiikot sa sarili. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong huling nakita ni Quentin si Chad, at ang kabalintunaan ay sa wakas ay nagkita silang muli sa gayong malungkot na sitwasyon. Akala ni Quentin na mabubuhay man lang si Chad para sa kanilang angkan, pero nandoon siya. May pagkakaiba ba iyon sa pagpapakamatay? Hindi lang siya tumakbo, nanatili pa rin siya at sinabing mailigtas niya sila. Si Quentin ay hindi kapani-pani walang balisa, ngunit si Chad ay talagang bumantong hininga. Siya ay napaka-maaasahan anuman ang sitwasyon. Kung nag-iisa lang si Chad sa sitwasyong iyon, tumakbo na siya sa burol. Gayunpaman, kasama niya si Jack. Ang kinatatakutan niya sana ay hindi na ganoon kay-tekot. Napakunot ang noo ni Kane habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. "Ano ba ang ikinatutuwa mo? Bilasan mo at tumakbo. Kung sinabihan ka naming tumakbo, kalimutan mo na ang pagliligtas sa amin. Akala mo ba hindi ka matatalo? Napagpasyahan na nilang mamatay, at ayaw nilang kalagkarin ang ibang tao kasama nila. Para sa kanila, si Chad ay parang huling usbong ng pag-asa na natitira. Kung namatay din si Chad, ang angkan ay maaapektuhan ng husto pagkatapos magsara ang Whirling World. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ay nagpadala ng lahat ng kanilang mga disipulo na may mataas na potensyal sa loob ng Whirling World. Kung walang matitira, isang buong henerasyon ang mawawala, at ang angkan ay hihina ng husto. Ang sino mang nakaligtas ay magiging mabuti. Maging ang mga alagad na hindi pala kaibigan kay Chad ay ayaw ni Chad na kumilos ng katangahan. Sa sandaling iyon, gusto nilang iwanan sila ni Chad. Lahat sila ay nakatutok kay Chad, at hindi man lang nila napansin ang dalawang lalaki sa likuran niya. Kabanata 3509. Hahaha. Napatawa si Brian habang nakatingin kay Chad na para bang tulala ang lalaki. Sinabi lang ba nitong tanga na ililigtas niya si Quentin? Siya, mag-isa. Nagpaplano ba siya sa pag-ikot ng tubig ng mag-isa? Iyon ay ganap na masayang maingay. Nagsimula ring tumawa ang iba pang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Sabi ni Brian habang tumatawa, "And how do you plan on saving them, brat? Are you thinking of facing off against more than one of us? Or maybe you plan on facing all of us? Do you think you're the top disciple of a holy grade clan?" Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng nakarinig. Nakataas ang kilay ni Jack habang interesadong tumingin kay Brian. Galit na tiningnan ni Chad si Brian at nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Itinuro niya si Brian at sinabing, huwag mong isipin na mananalo ka sa labanang ito. Imposible. Ang mga ikatlong baitang mundo ay may mga mahuhusay na tao sa lahat ng dako, at ang ilan sa kanila ay hindi kapani-paniwalang mga pinuno. Kung sila ay magtitipon, ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay magiging walang kapangyarihan bago ang kanilang lakas. Si Chad ay hindi pa nakakapagsalita ng ganoon noon dahil hindi pa siya nakakita ng sinumang kahangahangang tao mula sa isang mundo sa ikatlong baitang. Kahit na alam niya na ang ikatlong baitang mundo ay mayroon. Hindi kapani-paniwalang mga talento rin, hindi niya nakita ang mga ito. Simula nang lumitaw si Jack, muling nag-iba ang kanyang tapang. Nang marinig iyon ni Brain, humagalpak ulit siya ng tawa. Ang iba pang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay tumatawa sa labis na paraan, lahat habang nginisyon at tinutuya sila. Kayong mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay talagang marunong mag-aliw sa inyong sarili. Mga pinuno, sabi mo. Mga talento. Ang mga tinatawag na mahuhusay na pinuno na mayroon kayo ay mukhang ordinaryo sa amin. Ang mga mundo ng ikalawang baitang ay may tunay na mga talento. Iilan lang sa kanila ang makakapatay sa inyong lahat. Tumingin ka na lang sa paligid. Tingnan mo kung sino ang may pinakamaraming namamatay. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa iyo. Pagkatapos mong patayin, haharapin ko ang iba pang mga peste mula sa mga third grade world. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang lumipat ang kanyang mga mata patungo sa figure sa tabi ni Chad. Ang lalaking ito ay may 4 na gintong bilog sa paligid niya, ibig sabihin mayroon siyang 4 na gintong susi. Tumaas ang isang kilay ni Brian, agad na tumutok kay Jack at dedusong pagkatapos na siya ay walang alinlangan mula sa isang ikatlong gradong mundo. Kung iyon ang kaso, si Jack ay kailangang mamatay din, at ang mga singsing na iyon ay magiging kanya. Napangisi si Brian nang sumilay ang excited na tingin sa kanyang mga mata. Si Chad ay may 3 bilog sa paligid niya na gumawa ng kabuoang 7 susi sa pagitan nilang dalawa. Naroon din ang mga gintong susi sa Quinten at sa iba pa. Ang labanan ay hindi kapani-paniwalang kumikita. Tumingin si Brian kay Jack at sinabing, not bad. Mukhang maswerte ka para makakuha ng 4 na gintong susi, pero akin na ang swerteng ito. Kayong dalawa ay may kabuoang 7 susi. Ang natitira ay ibibigay sa mga kapwa ko disipulo, ngunit ang mga nasa iyo ay akin. Habang sinasabi niya iyon ay abot tenga ang ngiti niya. Kitang-kita kung gaano siya kasaya. Nang marinig iyon ng kanyang mga kapwa alagad, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi gusto ni Brian ang mga susi kay Quinten at sa iba pa, at lahat iyon ay sa kanila. Para sa kanila, ito ay masayang balita. Kabanata 3510. Agad na bumubulusok ng pambobola ang mga kasama ni Brian. Brian, napaka-generous at heroic mo. Napakaswerte namin na nakatrabaho ka. Salamat sa iyong kabutihang loob. Sa hinaharap, ganap kaming magiging tapat sa iyo. May iba't ibang salita ng pambobola na labis na ikinatuwa ni Brian. Sa totoo lang, hindi ganoon ka-generous si Brian. Gusto niyang itago ang lahat ng susi sa kanyang sarili, ngunit alam niyang mawawalan siya ng respeto kung gagawin niya iyon. Baka saksakin siya sa likod. Ang kanyang mga kapwa alagad ay pawang tuso. Kung kinuha niya ang lahat para sa kanyang sarili, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Ang 7 susi ay medyo marami na, at ang iba pa sa kanila ay hindi pa ganoon karami. Talagang sisiguraduhin niyang kikita siya. Habang si Brian at ang kanyang mga alipors ay nakaramdam ng kasiyahan, ang panig ni Quinten ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Nakasimangot silang lahat, minumura ang kanilang sitwasyon. Hindi alam ni Quinten ang sasabihin sa sandaling iyon. Sa sinabi ni Brian, napansin din ng iba sa kanila si Jack. Sa nakikitang si Jack ay kasama ni Chad, at si Jack ay mula sa isang ikatlong baitang mundo, nahulaan ni Quinten na silang tatlo ay bumuo ng isang pansamantalang alyansa upang makayanan. Kilalang kilala niya si Chad. Kung hindi pinilit si Chad, hindi niya pinilit ang isang team. Iyon ay dahil naramdaman ni Chad na ito ay mahirap. Gayunpaman, nang sumali si Chad sa isang koponan, hindi niya gagawing masama ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Huminga ng malalim si Quinten at walang magawang sinabi kay Chad, don't be an idiot. Bilisan mo at tumakas. Wala kang pakialam sa amin, siguraduhin mo lang na mabubuhay ka. Walang ibang inisip si Quinten kundi siguraduhin makakatakas si Chad sa sandaling iyon. Habang tumakbo si Chad, mas mabuti. Ayaw na niyang bumalik si Chad. Ang gusto lang niya ay manatiling ligtas si Chad hanggang sa makaalis si Chad sa whirling world. Natural na alam ni Chad ang mga alalahanin ni Quinten at sa gayon ay emosyonal na sumigaw, huwag kang mag-alala, Quinten. Sabi ko ililigtas kita, kaya maniwala ka dyan. Lumapit siya at tinapik sa balikat si Jack. Maliligtas ka niya. Hindi na napigilan ni Brian na tumawa ulit, feeling nila para silang mga clown.
Kahit anong tawa nila ng mga kasama niya, nanatiling kalmado si Jack sa buong oras habang malamig na nakatingin kay Brian. May 4 na gintong bilog si Brian sa paligid niya. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabi, na may tono ng pagkabigo, bakit 4 na gintong singsing lang ang mayroon ka? Sinisikap ni Brian na ipakita ang kanyang kahusayan sa lahat ng paraan, kaya bakit 4 na susi lang ang mayroon siya? Ang isang kasing lakas niya ay dapat magkaroon ng kahit 10. Biglang napatigil sa pagtawa si Brian sa sinabi ni Jack. Umawang ang labi niya, iniisip kung nagkamali ba siya ng narinig. Anong sabi ni Jack? Tinanong lang ba niya kung bakit 4 lang ang susi niya? Sa ganoong pagkabigo, sa ganoon. Nagpaplano ba ang lalaking iyon na patayin siya para kunin ang kanyang mga susi, ngunit nananangis na kulang siya? Napaawang ang labi ni Brian habang nakatitig kay Jack. Nang malaman niyang hindi siya nagkakamali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napakayabang na tao. Baliw ba siya? Nang marinig ni Quentin si Jack, nanlaki ang mga mata ni Quentin at tumingin din siya kay Jack na nalilito. Kabanata 3511. Napaawang ang labi ni Kane habang bumulong, alam ba ng lalaking ito na kasama ni Chad ang sinasabi niya? Pinaikit ni Quentin ang kanyang mga mata, huwag tayong magmadaling manghusga. Si Chad ay hindi isang taong gumagawa ng padalos-dalos na paghuhusga. Ang katotohanan na sinabi niya iyon ay nangangahulugan na ang taong ito ay tiyak na may ilang mga kasanayan. Nakita mismo ni Chad noon, pero hindi ko lang alam kung sapat na ba ang mga kasanayang iyon para maalis tayo dito. Nanlaki ang mga mata ni Kane habang galit na nakatingin kay Quentin. Quentin, ano bang sinasabi mo? Ang sitwasyon natin ay hindi isang bagay na matutulungan lang ng 1 o 2 tao. Maliban na lang kung hindi ka pani-paniwalang malakas ang taong ito na kaya niyang talunin ang 2 o 3 tao mag-isa, walang makakapagligtas sa atin. Hindi tayo dapat umasa sa kanilang 2. Napabuntong hininga si Quentin, biglang hindi alam ang sasabihin. Ang pinakamalapit na kaibigan ni Brian, si Andor, ay tumingin kay Jack nang may pang-aalipusta, brat. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Hindi na pinansin ni Jack si Andor habang nakatingin kay Brian, hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit mayroon kang 4 na gintong susi? Ang mga disipulong katabi mo ay may tig-3. Bilang pinuno nila, dapat doblehin mo ang mayroon sila, bakit 4 ka lang? Naguguluhang tumingin si Jack kay Brian. Ang kanyang tono ay ganap na kalmado na para bang si Jack ay wala sa panganib. Malamig na tiningnan ni Brian si Jack at nagsimulang tumawa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sumilay ang malamig na tingin sa kanyang mukha. Parang si Jack talaga ang nagtatanong ng mga iyon. Tunay na nananagoy na si Brian ay mayroon lamang 4 na gintong susi na ganap na tinapakan ang dignidad ni Brian. Ang basurang iyon mula sa isang ikatlong baitang mundo ay talagang naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Habang iniisip ito ni Brian, mas lalo siyang nagalit. Hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao, brat. Nakakita na ako ng mga taong humihingi ng kamatayan, ngunit walang kasing paniwala mo. Paano kung mayroon akong 4? Sa tingin mo kaya mong kunin para sa akin? Naging abala ako sa ilang mga gawain bago ito at walang oras na makipaglaban para sa anumang gintong mga susi, kaya 4 lang ang mayroon ako. How dare you look down on me? Tumaas ang isang kilay ni Jack, casual na sinabi, hindi kita minamaliit, curious lang ako, kahit ano. 4 na susi ay 4 pa rin. Hindi lang ito ang magiging laban. Lalong naguluhan si Brian sa sinabi ni Jack. Alam ba ni Jack ang sinasabi niya? May sira ba sa ulo niya? Parang si Jack ay isang emisaryo na ipinadala upang iligtas ang mundo, at magagawang ibalik ang mga talahan na yan ng mag-isa. Nagsalita si Jack na may tono na parang hindi niya napapansin ang lahat. Walang imek si Brian. Lalong nagalit si Andor. Nilinggan niya si Brian at sinabing, Brian, ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Gusto kong malaman niya kung gaano kasaya ang kanyang mga iniisip. Pagkasabi ay inilabas ni Andor ang kanyang sandata, naghahanda na sumugod. Pero pinigilan siya ni Brian. Tumingin si Brian kay Jack, hayaan mo siya sa akin. Gusto kong turuan ng personal ang taong ito ng leksyon. Ang mga salita ni Jack ay lubos na ikinagalit ni Brian. Si Brian ay isang taong humarap sa sinumang nakasakit sa kanya ng mag-isa, kaya hindi niya iiwan si Jack kay Andor. Kabanata 3512. Huminga ng malalim si Brian bago siya tumingin kay Andor at sinabing, tulungan mo akong bantayan sila. Ipaubaya mo sa akin ang 2 ito. Nagsimulang magpanik si Quentin nang marinig iyon. Kung si Brian ay nakikipaglaban sa kanyang sarili, kung gayon si Chad ay walang paraan upang makatakas. Kung tutuusin, wala pa sa level ni Quentin ang kakayahan ni Chad. Si Brian ay isang napiling disipulo ng isang banal na angkan ng baitang. Talento man ito o kakayahan, higit siya sa anumang regular na mandirigma.
Higit pa rito, nagalit siya sa mga salita ni Jack, at tiyak na hindi magpipigil. Napakahirap para kay Chad na tumakas. Kumaibot ang mga labi ni Quentin na nagdadalamati na sa kanilang dalawa. Hindi napigilan ni Kane na magmura, ano bang iniisip nitong dalawang ta? Alam ba nila ang ginawa nila? Hiniling niya na tumakbo sila, ngunit tumanggi sila. Sa tingin ba nila sila ay mga bayani? Yung katabi ni Chad, anong pinagsasabi ng lalaking yon? Pinipilit ba niyang galitin ng husto si Brian? Nagmura rin ang ibang mga alagad sa tabi ni Kane. Medyo masama na ang sitwasyon, ngunit pinilit pa rin nilang palain ang mga bagay. Hindi nila alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Chad. Si Quentin lang ang patuloy na nakatingin kay Jack. Pakiramdam niya ay sanay si Jack. Kaya lang hindi niya alam kung ang kasanayang iyon ay sapat na kapakipakinabang para sa labanang ito. Siyempre, hindi niya iyon sinabi at tahimik na nanalangin sa kanyang puso na hindi siya nagkakamali. Si Brian ay lubusang nagalit sa sandaling iyon, at isa lang ang nasa isip. Ipapakita niya sa brat na iyon kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na malakas. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal. Natarante si Quentin at ang iba pa nang makitang umatake kaagad si Brian at agad na naglabas ng kanilang mga armas. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Chad, "Quentin, huwag kang lumaban. Hindi mo pa alam kung sino ang mananalo. Maghintay lang at tingnan." Si Chad ay hindi kapani-pani walang kumpiyansa habang sinisigaw niya iyon. Kahit si Kane ay naririnig ang tiwala sa boses ni Chad. Napaawang ang labi ni Kane habang tinitigan si Jack ng makahulugang tingin. Kaya ba talagang napakalakas ng lalaking iyon na sapat na ang kanyang kakayanan para harapin si Brian? Gayunpaman, hindi pa nakita ni Kane si Jack. Ang malalakas na mandirigma mula sa lahat ng ikatlong baitang mundo ay kilala sa kanila. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang ilang dosina na talagang malakas. Wala ni isa sa kanila ang kamukha ni Jack. Hindi napigilan ni Kane at ng iba pang mga mandirigma ang kanilang sarili na mag-alala, ngunit ang mga salita ni Chad ay nagpatigil sa kanila sa anumang bagay. Dahil sinabi ito ni Chad, maghihintay sila at tingnan. Baka may milagrong mangyari. Nang marinig ni Brian ang mga salita ni Chad, nagningning ang kanyang mga mata sa panunuya, hindi mo talaga alam ang lugar mo. Sa sandaling iyon, ayaw na ni Brian na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap, novel drama. Gumawa siya ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay na sumasayaw sa hangin. Biglang, umalangaw-ngaw na hangin ang narinig habang dumilim ang paligid. Sa gitna si Brian, naging kulay abo ang paligid, para silang pumasok sa impyerno. Umiihip ang hangin sa dumi sa lupa, at naging malabo ang paligid. Pagkatapos noon, nagsimulang lumitaw ang mga puting figure mula sa lupa. Ang mga figure na iyon ay hugis tao, ngunit sila ay transparent na parang mga puting anino lamang. Unti-unting tumaas ang bilang ng mga puting figure. Nakikita pa nga ng isa ang mga organo sa mga figure na iyon, ngunit ang mga organ na iyon ay baluktot. Ang mga bibig ay hindi kapani-pani walang malaki, na may dalawang mahabang pangil na nakausli. Para silang masasamang multo mula sa impyerno. Gumawa si Brian ng higit pang mga selyo, at ang mga multo ay tila nakarinig ng mga panawagan nang magsimula silang magtipon kung nasaan ang mga selyo. Dahan-dahan, ang lahat ay nagsimulang makarinig ng mga sigaw ng paghihirap. May mga lalaki, babae, at bata. Sari-saring iyak ang narinig. Para silang nasa impyerno. Nagpakawala ng dagandong si Brian, at ang lahat ng mga multo ay nagtipon at nagsimulang magsanib sa isang napakalaking espada. Ngumisi si Brian at sinabing, ang teknik ko ay ang lower ultimate god rank technique, Evil Ghost Slash. Para sa kapakanan ng discarding ito, napinaw namin ang higit sa 100 kaluluwa upang gawing masasamang multo para magamit ko. Brat, magiging isa ka na sa kanila sa lalong madaling panahon. Aalisin ko ang iyong kaluluwa at aayusin ito araw-araw. Pahihirapan ka na parang nasa impyerno ka. Kabanata 3513. Nagsimulang manginig ang lahat nang marinig nila ang tungkol sa masamang pamamaraan. Hindi tao si Brian. Ang lalaking iyon ay isang ganap na halimaw. Walang ordinaryong tao ang gagamit ng ganoong kaitikot-takot na kasanayan. Maraming tao ang namatay para magamit ni Brian ang pamamaraan. Sa totoo lang, hindi ganoon kahirap tanggapin ang kamatayan para sa mga mandirigma. Ang kamatayan ay kamatayan lamang, ngunit ang pagpapahirap sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay isang bagay na hindi matanggap ng karamihan sa mga mandirigma. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Hindi maiwasang maapektuhan si Jack sa nakita. Huminga siya ng malalim at bumuo ng hindi mabilang na mga selyo. Sa pagkakataong ito, papatayin niya ang isang masamang halimaw. Ang taong iyon ay hindi maaaring pahintulutang mabuhay ng ilang sandali pa. Biglang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon nang marinig niyang sinabi ni Rudy, Jack. Hindi mo hahayaang mamatay siya ng ganun lang. Dapat mong hayaan siyang mabuhay hanggang sa magsara ang whirling world.
Halos isinisigaw ni Rudy ang mga salitang iyon. Hindi niya kailanman naramdaman na siya ay isang bayani sa moral, ngunit hindi niya matanggap ang gayong malupit na pamamaraan. Pakiramdam niya ang mga kaluluwang iyon na pinadalisay ni Brian ay malamang na pawang walang talento at walang kapangyarihang mandirigma tulad niya. Tumaas ang isang kilay ni Jack, tumango pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tama si Rudy, hindi siya pwedeng mamatay ng ganun lang. Dapat maghirap muna siya. Si Jack ay bumaril pasulong at nagsimulang bumuo ng mga seal. Isang kulay abong talom ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang Broken Soul Blade ay may napakalaking soul attribute power sa loob. Ang mga diskarte sa pagraranggo ng Diyos ng Bagyo ay malayo lamang sa mga diskarte sa pagraranggo ng panghuling Diyos, pabayaan sa mga mas mababang antas ng ranggo ng Diyos. Ang makamulto na espada ay tumama kay Jack. Hindi man lang siya kumurap habang sumusulong, pinaputok ang Broken Soul Blade. Biglang sumama ang Broken Soul Blade laban sa teknik ni Brian. Sa isang napakalaking boom, ang masasamang alulong ay tumindi. Parang mga pako ang tumutunog sa salamin, at medyo nakatikip ang mga tainga. Nabasag bigla ang teknik ni Brian. Ang makamulto na anyo ng espada mula sa maitim na espiritu ay hindi tugma sa Broken Soul Blade. Sa susunod na segundo, ganap na naubos ng Broken Soul Blade ang teknik ni Brian. Nangyari ito sa isang iglap lang. Walang sino man doon ang inaasahan na ang sitwasyon ay mangyayari ng ganoon kabilis. Nasa mukha pa rin ni Brian ang masaya niyang ngiti, na para bang papatayin niya si Jack sa isang suntok kapag lumitaw ang Broken Soul Blade sa harapan niya. Nanlamig ang buong katawan niya nang makaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Nanlaki ang mata niya. Bahagyang bamuka ang kanyang bibig at punong-puno ng hindi makapaniwala. Talagang mabilis siyang natalo, hindi man lang pinabagal ang atake ng kanyang kalaban. Kinilig si Brian, hindi niya matanggap ang katotohanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala siyang oras upang makaramdam ng pagkagulat dahil agad siyang nag-react. Nagsimula siyang muling bumuo ng mga selyo, at ang masamang hangin ay nagsimulang umungol habang ang mga puting figure ay nakatayo sa kanyang harapan bilang mga kalasag. Habang pinapatawag niya ang mga kaluluwang iyon, siya ay nagngangalit na umatras. Sa sandaling nakipagsagupaan ng Broken Soul Blade sa mga kalasag, narinig ni Brian ang malinaw na mga bitek. Laking gulat niya nang mapansin niya na ang mga kalasag ay hinigop ng mahawakan nila ang Broken Soul Blade. Kabanata 3514. Matapos lamunin ng mga kaluluwang iyon, ang Broken Soul Blade ay dumaan mismo sa dibdib ni Brian. Ang pamamaraan ni Brian ay isang mas mababang Ultimate God Rank technique, at wala pa siya sa ikalawang yugto. Ang teknik ni Jack ay isang Storm God Rank technique. Kahit na hindi pa niya naabot ang ikalawang yugto kasama nito, mayroon pa ring mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pamamaraan. Ang pamamaraan ni Brian ay hindi tugma para kay Jack. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Ang Evil Ghost Slash at Soul Sky ay parehong mga diskarte sa katangian ng kaluluwa. Nang mahawakan ni Evil Ghost Slash ang Broken Soul Blade, agad itong napalunok. Ang Evil Ghost Slash ay hindi man lang nakalaban. Kumalat sa buong katawan niya ang sakit ng pagkawatak-watek ng kanyang kaluluwa. Napaiyak si Brian sa paghihirap at nagsimulang gamulong sa paligid. Patuloy na namimilipit ang kanyang katawan habang naghilam ang kanyang mga kalamnan sa sakit. Tila nawalan siya ng kontrol sa sarili. Sa huli, hindi pa siya umabot ng 3 segundo. Nang kumalat ang enerhiya ni Broken Soul Blade sa buong katawan niya, hindi na niya napigilan ang sarili dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang tunay na enerhiya at bumagsak sa lupa. Ang mga mandirigma sa ibaba ay nanlaki ang mga mata at nagbuka ng bibig maliban kina Rudy at Chad. Ang iba ay hindi matanggap ito sa lahat. Si Brian ay isang napiling disipulo ng isang banal na angkan ng baitang. Ang pamagat ay hindi lamang para sa palabas. Upang maging isang napiling disipulo ng isang banal na angkan, kakailanganin ng isang tao ang maraming talento at kasanayan. Kailangan nilang dumaan sa maraming paghihirap para makuha ang titulo at panindigan ang sinuman. Kailangan nilang makuha ang paggalang ng lahat, ngunit ngayon ay nasa isang hindi kapani-pani walang kalunos-lunos na kalagayan si Brian. Kahit na sa kanyang buong lakas, nabigo siyang tumayo sa isang pag-atake ni Jack. Masyadong malakas si Jack. Nasira nito ang alinman sa kanilang mga inaasahan. Napakalakas ni Jack na nanlaki ang mga mata ng lahat, hindi ito matanggap. Si Andor at ang iba ay hindi kapani-pani walang nakaka-relax noong una, naghihintay na manood ng palabas. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay ganap na nagyelo sa sandaling iyon. Napaawang ang labi ni Kane habang nanlalaki ang mga mata, grabe ang lakas ng teammate ni Chad. Anong klaseng talino yan? Dapat ay siya man lang ang nangungunang 3 disipulo sa isang banal na angkan ng baitang. Huminga ng malalim si Quentin, dahan-daang tumango, at saka nagpatuloy sa pag-iling. Ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalaw habang ang iba't ibang mga pag-iisip sa kanyang isipan.
Siya ay nasa sabik ngunit hindi kapani-paniwalang emosyonal. Nag-aalala siya na baka panaginip lang ang lahat dahil ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Inakala ni Quinten na malakas si Jack, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Jack. Maging si Brian ay hindi nakayanan kahit isang suntok. Napakurap-kurap si Kane sa pagkalito at sinabing, ano ang ibig mong sabihin, Quinten? Sang-ayon ka ba sa akin o hindi? Huminga ng malalim si Quinten at nanginginig ang boses, I agree that he's strong, but I don't think na siya lang ang nasa top 3. Isipin mo na lang. Casual lang ang pag-atake ni Jack, at kahit na ginamit na ni Brian ang kanyang buong puwersa na pinalakas ng kanyang galit, hindi pa rin mapapantayan ni Brian si Jack. Nagpadala siya ng hindi mabilang na mga kaluluwa at mga kalasag, ngunit ito ay walang silbi. Agad silang sinira ni Jack. Gaano kaya kalakas si Jack? I'm sure na hindi lang siya nasa top 3, baka may kakayahan pa siyang top disciple. Habang sinasabi niya iyon ay nanginginig ang boses ni Quinten. Dahan daw ang tumango si Kane. Hindi tulad ng hindi sila nakakita ng malalakas at mahuhusay na mandirigma, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao sa antas ni Jack. Kabanata 3515. Nakakatuwa, pinagdudahan pa niya si Jack noon at naisip na may mali kay Chad, na nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan. Sa pag-aakalang hindi man lang namalaya ni Chad ang bigat ng sitwasyon, parang siya ang nagbibiro. Nabigo siyang makita kung gaano katangi si Jack. Sa sandaling iyon, ang ibang mga disipulo sa likod ni Jack ay hindi na manatiling kalmado. Sa wakas ay nakabawi na sila sa kanilang pagkabigla at nagsimulang mag-rumble, bilasan mo, kurutin mo ako. Nanaginip ba ako ngayon? Paanong napakalakas ng lalaking ito? Akala ko nagyayabang lang siya. Hindi lang ikaw. Akala ng lahat ng tao dito ay nagyayabang siya. Nang magsimula ang tunggalian, akala ko ay tapos na siya, ngunit sa halip, si Brian ang nahulog. Tingnan mo na lang ang malungkot na kalagayan ni Brian. Siya na siguro ang naniwala sa mga salita ng lalaking iyon, at ngayon ay natalo siya ng husto. Lahat ng naroon ay nagtaka kung may mali kay Jack nang marinig nila ang kanyang mga sinabi. Ipinapalagay nila na siya ay dapat na maling akala, kung hindi, hindi siya magsasabi ng isang bagay na walang katotohanan. Sinabi pa niya na napakakaunting gintong mga susi ni Brian. Akala ng lahat ay masyadong mayabang si Jack para sabihin iyon. Hindi niya siguro napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang piniling disipulo sa isang banal na baitang angkan. Gayunpaman, tila sila ang mga ignorante. Ang mga salita ni Jack ay nagmula sa pagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Kung kasing lakas niya ang mga ito, ganoon din ang sinabi nila. Pagkatapos ay dahan daw ang lumapit si Jack kay Brian, na patuloy na namimilipit sa lupa. Sa sandaling iyon, hindi man lang makapag-isip ng maayos si Brian dahil sa sakit. Ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig, at hindi siya makapagproseso ng kahit isang pag-iisip. Kumaibot ang labi ni Jack habang inabot ang 4 na susi sa bewang ni Brian. Nagtaas siya ng kilay, sabi mo galing ka sa second grade world at napiling disipulo ng Holy Grade Clan. Mayroon kang kamangha-manghang talento at kakayahan, kaya bakit mayroon ka lamang 4 na gintong susi? Sinabi mo na naantala ka sa ilang mga bagay, kaya sa palagay ko ay malas lang na nagawa ko ang lahat ng iyon para lamang sa 4 na susi. Sayang naman. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang problema, itinago ni Jack ang lahat ng mga susi na nakuha niya sa mustard seed, 4 lamang ang naiwan sa kanya. Sa ibabaw ng 4 na susi na iyon, mayroon siyang kabuoang 17. Kanina, napuno lang ng awa si Jack. Ang isang taong napakalakas ay dapat magkaroon ng 10 susi kahit man lang. Napabuntong hininga siya habang walang magawang umiling. Nang makita iyon ng iba ay napaawang ang kanilang mga labi, hindi alam ang sasabihin. Kung aware lang si Brian sa pagkakataong iyon, dumura siya ng dugo at himatayan sa sinabi ni Jack. Napaawang ang mga labi ni Kane, humagulgol, kaya hindi sinusubukan ng taong iyon na galitin si Brian. Akala niya talaga walang kwenta si Brian. Sabi naman ng isa pang mandirigma sa likod ni Kane, sabi niya, malas daw siya na 4 na susi lang ang nakuha niya kay Brian. Diyos ko, nakakadismaya. Masaya kaming nakakita ng milagro ngayon lang, umaasang makakatakas kami kay Brian at makaligtas sa labanang ito, pero inisip lang ng lalaking ito ang mga susi na mayroon si Brian, at talagang nadama niya na napakakaunting susi ni Brian sa kanya. Kabanata 3516. Habang pinag-uusapan nila ito, mas naramdaman nilang walang katotohanan ang sitwasyon. Iniisip nila kung nanaginip ba sila. Kung hindi, paano magiging surreal ang sitwasyon. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo sa wakas ay nagkaroon ng bagong pag-arkila sa buhay, at bigla silang nakaramdam ng kislap ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay hindi kapani-paniwalang nag-aalala sa sandaling iyon.
Wala na silang anumang pagmamalaki na mayroon sila noon, at lahat sila ay mukhang handa na silang umatras. Biglang lumingon si Jack para tignan si Andor. Napakayabang ng lalaking iyon kanina at hindi nagtimpi sa kanyang mga salita. Kung titingnan kung paano siya tretuhin, malamang na malakas ang lalaking iyon, pangalawa lang kay Brian. Dahil iyon ang kaso, kailangan siyang harapin sa susunod. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi tumigil saglit habang umaarangkada siya, novel drama. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal habang ang 100 soul sword ay nabuo sa isang napakalaking soul sword. Ang eksena ay naging sanhi ng pagkataranta ng pangkat mula sa ikalawang baitang mundo. Sinalakay sila ni Jack nang walang anumang babala. Nang mga sandaling iyon, gulat na gulat pa rin sila. Ang pagiging mapagpasyahan ni Jack ay nagulat muli sa kanila, ngunit ang kanilang karanasan sa labanan ay mabilis na nag-react sa kanila. Ang pride nila kanina ay tuluyan ng naitapon. Ang tanging nasa isip lang nila ay ang mabuhay, kaya dali-dali silang nagkalat. Tumaas ang isang kilay ni Jack, na bumuo ng higit pang mga selyo. Ang soul sword ay nahati pabalik sa 100. Sa pagpalakpak ng kanyang mga kamay, 40 soul swords ang nagsanib sa isa, habang ang natitirang 60 soul swords ay nagsanib sa 3 magkakaibang. Walang kahit isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang inosente sa paningin ni Jack. Puno ng dugo ang kanilang mga kamay. Ang mababang pagtingin sa buhay ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo at pagpapahirap sa kanila hanggang sa kamatayan. Walang paraan na madaling palayain ni Jack ang sinuman sa kanila. Ang soul sword ay nabuo mula sa 40 putok ng espada sa pinakamalakas doon, si Andor. Inilapat pa ni Jack ang mga batas ng espasyo, kaya mas mabilis ang pag-atake. Hindi naman sila ganoon kalayo noong una. Mabilis na umatake si Jack kaya't wala ng oras para mag-react ang mga kalaban. Nagtakip ng ngipin si Andor at nagsimulang tumakbo palayo. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya alam kung saan niya kailangan tumakbo, gusto lang niyang dumistansya kay Jack. Nang marinig niya ang huni ng pongol na hangin, galit na sigaw ang pinakawalan ni Andor sa kanyang puso. Hali mo ang lalaking iyon. Bakit ang malas nilang makilala siya? Maaaring wala si Brian sa tuktok ng tuktok sa mga piniling disipulo, ngunit wala rin siya sa ibaba. Kung ikukumpara kay Brian, hindi siya ganoon kalakas. Si Brian ay natalo ng husto, kaya't wala siyang magagawa. Wala siyang ibang maisip kundi ang tumakas hanggat maaari. Bigla niyang naramdaman ang isang napakabilis na pinagmumula ng enerhiya sa kanyang likod na nagpawis kay Andor. Di nagtagal, napagtanto niya na ang sitwasyon ay masama, at kailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa linya. Nagdikit ang ngipin ni Andor at sinimulang sikmurain ang asensya ng dugo. Ang kakanyahan ng dugo sa katawan ng isang mandirigma ay hindi kapani-paniwalang limitado. Kapag nawala ito, wala nang paraan para maibalik ito. At least, hindi na siya lalakas. In the worst case scenario, mamamatay siya. Gayunpaman, ang pagsunog sa kanyang asensya ng dugo ay maaari pa ring madagdagan ang kanyang mga kasanayan pansamantala. Sinunog ni Andor ang kakanyahan ng dugo ngunit hindi man lang naisip na lumaban. Sa halip, binilisan niya ang sarili. Sa kasamaang palad, ang soul sword ay may kasamang mga batas ng espasyo. Ito ay kakilakilabot na mabilis. Kahit na tumaas ang bilis ng blood essence, hindi pa rin sapat ang bilis ni Andor. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likod, at sumambulat ang matinding sakit. Bahagya siyang lumingon sa likod. Bago pa man niya makita ang kanyang mga sugat, napansin niya ang isang kapwa niya disipulo sa hindi kalayuan na may kulay abong espada sa kanyang likod. Kabanata 3517. Walang maraming pagbabago sa enerhiya mula sa espada, ngunit naglalaman ito ng napakalaking mapanirang kapangyarihan. Ang kapwa disipulong iyon ay sumigaw sa matinding paghihirap, at nagsimulang bumagsak sa lupa at pagkatapos ay namamatay. Nang makita iyon ni Andor, wala na siyang pag-asa. Nakita niya na ang sugat sa kanyang likod ay mula rin sa isang katulad na kulay abong espada. Ang sakit ay tulad ng hindi mabata. Napasigaw si Andor sa paghihirap nang bumagsak siya sa lupa. Agad na napatay ni Jack ang 4 sa isang pagkakataon. Ito ay ganap na nabigla sa lahat ng naroon. Lumingalinga si Quentin sa paligid at sumibol ang galit na pinigilan niya. Nilinggan niya ang mga kapwa alagad, ano pa ang hinihintay ninyo? Patayin sila. Hindi naisip ng mga asong iyon na palayain kami. Si Kane at ang iba ay napilitang pumunta sa isang desperadong sulok. Sila ay nagplano na mamatay kasama ang kanilang mga kalaban pagkatapos ng lubusang kahihiyan. Ang pakiramdam na iyon ay parang apoy na lubos na nag-alab sa kanilang mga puso. Hinding-hindi nila ito makakalimutan. Kung titignan silang tumatakas na parang mga aso, natural na masaya silang humabol. Gusto nilang maramdaman ng mga hayop na iyon kung ano ang pakiramdam ng pagiging desperado. Agad nilang itinaas ang kanilang mga sandata, na nagpaplanong patayin ang ilang mga mandirigma na nabubuhay pa.
Kumunot ang noo ni Jack at agad silang pinigilan, balik na kayong lahat. Huwag kang lalapit. Si Jack ay isa ng tunay na bayani sa mata ng lahat. Siya ay isang henyo na walang sino man ang maihahambing. Sa mga salitang iyon, napatigil ang lahat. Napalingon silang lahat kay Jackie. Tumingin si Quentin, nagtataka, bakit hindi natin habulin? Ang mga natitira ay hindi na malakas. Siguradong mapapatay natin silang lahat. Ang puot ay naipon ng labis, at hindi napigilan ni Quentin at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sarili na pakawalan ang mga lalaking iyon. Napabuntong hininga si Jack habang dahan-daang naglalakad sa harapan nila. Huwag mong habulin ang mahihirap. Ang mga taong iyon ay tumatakbo sa labanan. Kung hahabulin mo, pupunta ka mismo sa ipoipo ng labanan. Sa pinakasentrong lokasyon, ang mga mandirigma ay bumabagsak na parang langaw. Kung papasok ka, baka mahuli ka sa lahat. Naninigas ang ekspresyon ni Quintens. Siya ay hindi kapani-pani walang nag-aatubili, ngunit wala siyang masabi. Makatwiran ang sinabi ni Jack. Matalino ang mga lalaking iyon. Para makalayo kay Jack, itinapon nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng labanan. Ang pangunahing larangan ng digmaan ay isang kumpletong gulo na puno ng mga bangkay sa lahat ng dako. Mahuhuli sila kung hindi sila mag-iingat. Walang pakialam ang mga mandirigma doon kung sino ang kanilang pinapatay. Ang pagmamadali ay talagang hindi matalino. Gayunpaman, hindi pa rin masaya si Quentin. Pinilit sila ng mga kasuklam-suklam na lalaking iyon sa ganoong desperasyon. Sinabi pa ni Brian na hindi niya hahayaang madaling mamatay si Quentin at ang kanyang mga tauhan. Bibigyan sila ni Brian ng huling presyo, na kinukuha ang heartblood mula sa kanilang lahat. Parang mga hayop lang ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Noon lang sila napilitang pumasok sa isang sulok ay naisipan nilang hilahin pababa ang kanilang mga kalaban. Mawalan man sila ng buhay, ipapabagsak nila ang sinumang makakaya nila. Ang mga mayayabang na mandirigmang iyon mula sa ikalawang baitang mga mundo ay kaladkarin pababa sa impyerno kasama nila. Si Quentin ay hindi kapani-pani walang nalungkot nang makita silang makalayo. Kabanata 3518. Kahit walang sinasabi si Quentin, ramdam ni Jack ang puot sa puso ni Quentin. Sa sandaling iyon, naglakad si Chad sa tabi ni Jack. Kahit na hindi ganoon katalino si Chad, ramdam pa rin niya ang galit at pag-aatubili ni Quentin. Kung hindi nagpakita si Jack, patay na si Quentin. Gayunpaman, kailangan ni Quentin na manatiling kalmado sa sandaling iyon. Ang larangan ng digmaan ay hindi palaruan. Kung sumugod sila ng walang taros, maaari silang mamatay. Kahit na puno sila ng puot, kailangan nilang mabuhay para sa paghihiganti. Sabi ni Chad, Quentin, pikalmayan mo ang iyong sarili, hindi na makakaligtas ang mga lalaking iyon. Hindi pa babuhay si Brian. Hindi rin patay si Andor. Sa ngayon, hindi makontrol ng dalawa ang sarili nila. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa kanila, huwag lang magmadali. Masyadong delikado doon. Nasa dulo sila ng labanan, malayo sa gitna. Gayunpaman, hindi pa rin ito ganoon kalayo, at habang nagsasalita sila, patuloy silang nakarinig ng mga pagsabog na nagmumula sa loob. Ang iba't ibang mga enerhiya ay nag-aaway sa hangin, at ang mga diskarte ng iba't ibang mga katangian ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa. Ang kamatayan ay nasa lahat ng dako. Pagtalikod pa lang, nakita na nila ang isang taong sumasabog sa pira-piraso, at isa pang taong pinugutan ng ulo. Napabuntong hininga si Quentin, alam niyang masyado siyang impulsive kanina. Ang kanyang pagkamuhi ay nagdilim sa kanyang mga mata, at siya ay nawala ng paghuhusga. Thankfully, composed na siya. Tumaas ang isang kilay ni Jack, bilasan mo at alagaan mo ang mga sugat mo. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa dalawang iyon. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga mundo. Pagkatapos mo dito, kailangan ka sa pangunahing larangan ng digmaan. Tumango si Quentin. Tumingin si Rudy sa matinding larangan ng digmaan na may seryosong ekspresyon. Lumingon siya para tingnan si Jack, at nanginginig ang boses niya, grabe. Kailan matatapos ang labanan? Paano natin malalaman kung magtatapos na? Ang bilang ng mga kalahok ay daan-daan, at ang bilang ng mga nasawi ay nasa 3 numero na. May mga bangkay sa lahat ng dako, at ang magkabilang panig ay napuno na ng layuning pagpatay. Pakiramdam ni Rudy ay hindi matatapos ang labanan kung magpapatuloy ito. Mayroon pa ring mga mandirigma mula sa iba't ibang mundo na patuloy na sumasali, kaya't ang saklaw ng labanan ay patuloy na lumalawak. Kung magpapatuloy iyon, hindi maisip ni Rudy kung ilan pa ang mamamatay. Tumaas ang isang kilay ni Jack, 2 lang ang magtatapos sa labanang ito. Nagpanting ang tenga ni Rudy habang seryosong nakatingin kay Jack. Napatingin naman ang iba at hinihintay na magpaliwanag din si Jack. Napabuntong hininga si Jack habang seryosong sinabi, ang unang sitwasyon ay kung mawawala ang balanse ng labanan.
Parami ng parami ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, at ang mga mundo sa ikalawang baitang ay dumanas ng napakaraming pagkatalo para wala ng iba pang posibilidad. Pagkatapos ay matanto ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo na kailangan nilang umalis sa labanan. Pagkatapos, ang labanan ay matatapos. Siyempre, may kabaligtaran din. Ang mga mandirigma sa ikatlong baitang ng mundo ay nagsisimulang lumiit sa isang bilang na mas mababa kaysa sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Kung gayon, ang maghahirap ay tayo. Ang pangalawang sitwasyon ay para sa mga tunay na malalakas na mandirigma na lumitaw. Ang mga mandirigmang iyon ay sapat na upang ibigay ang sukat. Habang sinasabi niya iyon, huminto sandali si Jack, nag-isip saglit bago nagpatuloy. Ang labanang ito ay maaaring labanan sa daan-daang mandirigma, ngunit ang tunay na malalakas na mandirigma ay hindi na kailangan ng masyadong mahaba para baguhin ang takbo. Sa 100 dito, ang tunay na malalakas na mandirigma ay dapat na mas mababa sa 20. Ang mga mandirigmang iyon ang tunay na pangunahing tauhan ng labanan. Ang katotohanan na ang labanan ay kinakaladkad ay nangangahulugan na sila ay nakikipaglaban sa pantay na lupa sa ngayon. Kabanata 3519. Kumunat ang noo ni Rudy, pakiramdam niya kalahati lang ang naintindihan niya. Sumang-ayon si Rudy sa dalawang posibilidad kung paano magtatapos ang labanan, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ang labanan ay nasa kamay ng kakaunting tao. Pakiramdam niya ay isa lamang itong ganap na magulong labanan. Napuno na ng galit ang lahat. Walang pakialam kung sino ang mas mahina o mas malakas, gusto lang nilang makakita ng dugong anak. Mga 500 metro ang layo mula kay Jack, at ang puso ng labanan, mayroong mahigit 10 mandirigma na nagtipon doon. Kakaiba, lahat sila ay hindi umaatake. Bahagya pa sa labas ng sentrong iyon, lahat ay nakikipaglaban ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay, ngunit ang mga naruroon ay hindi nag-aaway. Napahawak si Chulain sa kanyang dibdib habang umaagos ang dugo. Kanina pa siya pabaya at nataman siya ni Thomas. Sa kabutihang palad, ito ay isang bahagyang pinsala lamang na hindi makakaapekto sa pangkalahatang labanan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay unti-unting nawawalan ng lakas. Kung hindi kaagad dumating ang kanilang nangungunang alagad, malamang na matatalo sila sa lalong madaling panahon at mas maraming tao ang mamamatay. Sabik na tinulungan ni Harold si Chulain habang sinasabi niya, ayos ka lang ba? Bahagyang umiling si Chulain habang nakatitig sa mga kalaban nila. Ang sentro ng labanan ay natural na nahati sa dalawang panig. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay nasa silangan habang ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay nakatayo sa kanluran. Magkaharap ang magkabilang panig, at ang magkabilang panig ay may nakamamatay na aura tungkol sa kanila. Walang gustong magbigay ng kahit 1 pulgada ang magkabilang panig. Ang labanan ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga mundong kinabibilangan nila. Daan-daang buhay ang nawala, kaya hindi ito madaling matapos. Ang magkabilang panig ay tila hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Si Chulain ang pinuno ng mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo, pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang pasanin. Kung ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay natalo, kung gayon siya ay mamamatay lamang bilang isang parusa. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila pantay, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay unti-unting nawawalan ng lakas. Kumunat ang noo ni Harold, hanggang kailan pa ba siya makakarating dito? Napabuntong hininga si Chulain habang nakatingin sa malayo. Ginamit niya ang sound transfer array kanina, at sinabi ng pinakamatandang disipulo na nagmamadali siya. Gayunpaman, walang indikasyon ng kanyang lokasyon o kung gaano katagal siya kakailanganin, novel drama. Napilitan silang magdikit ang kanilang mga ngipin at magbitin. Si Thomas ang pinuno ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo sa pagkakataong ito. Siya ang pinakamalakas na tao doon. Isa siyang top 5 na napiling disipulo, at mula siya sa isa sa mga nangungunang mundo sa ikalawang baitang. Ang kanyang katayuan bilang isang piniling disipulo ay higit pa sa isang piniling disipulo mula sa ginintoang kontinente. Siya ay hindi regular na mandirigma mula sa isang pangalawang gradong mundo, at siya ay lubos na tiwala sa kanyang sarili at sa labanang ito. Kahit na marami silang nawala sa kanilang panig, ito ay nasa isang katanggap-tanggap na antas. Marami na ang namatay sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng labanan, maaari niyang hanapin ang mga mandirigmang iyon na halos wala pang buhay upang kolektahin ang kanilang dugo sa puso. Magiging sulit ito. Ang KDN ay nagmula sa parehong mundo ni Thomas. Silang dalawa ay mula sa iisang angkan. Bahagyang mahina lamang ang KDN kaysa kay Thomas at bahagyang mas mababa ang rango. Gayunpaman, sa harap ng mga mandirigmang ito, isa pa rin siya sa pinakamalakas doon. Kabanata 3520.
Ngumisi si Kadian at sinabing, Tamas, ano sa palagay mo ang iniisip ngayon ng mga basurang iyon mula sa mga third grade world? Ngumiti si Tamas, punong-puno ng disdain ng mukha habang malamig na sinabi, kailangan ko pa bang hulaan? Nakasulat sa kanilang mga mukha ang kanilang mga iniisip. Hindi ba sila naghihintay lang ng reinforcements? Mukhang medyo malakas ang lalaking hinihintay nila. Maaaring mayroong higit sa isa. Pero may mali sa utak nila. Maaari silang humingi ng tulong, kaya hindi ba natin magagawa iyon? Hindi ko man kayang pakilusan ang pinakamalakas, paparating na ang aming nangungunang alagad. Hanggat naririto siya, mas madaling makitungo sa mga basurang ito. Tumango si Kadian. Baka sa mukha niya ang nasa sabik, ang mga simpleng ito ay talagang iniisip na may karapatan silang gawin ang anumang bagay pagkatapos ng labanang ito, na matatakot tayo sa kanila. Anong biro? Kung ikukumpara sa mga namatay, ang Radiant Hall ay mas mahalaga. Napakaraming mapagkukunan ang aming ginugol para buksan ang Radiant Hall. Paano natin ito maibibigay ng ganoon kadali? Palagi na lang silang magiging hayop sa atin para gawin natin ang anumang gusto natin. Napangiti si Tamas na tuwang-tuwa sa sarili, ilang minuto lang dapat nandito na siya. Hahayaan natin silang maging masaya kahit sandali. Hindi na sila makakatawa agad. The moment that said, medyo hamina ang mga pasabog sa paligid nila. Lalong lumakas ang mga tunog ng sigawan. Lumingon ang ilan sa kanila at nakita nilang may isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsama-sama sa kaguluhan. Isang mandirigmang may isang mata ang sumigaw sa grupo ng mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo, kayo na. Itigil ang paglalagay ng isang aksyon. Huwag mong isipin na hindi kita kilala. Napabuntong hininga si Jack. Nakamaskara na siya, ayaw niyang makilala. Gayunpaman, nakilala pa rin siya. Para sa kapakanan ng mabilis na pagtatapos ng labanan at para manalo ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, pinangunahan ni Jack si Quinten at ang iba papatungo sa gitna ng labanan. Siya ay lubos na kilala sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Ang Golden Continent at Sacred Water Continent ay halos lahat ay may imahe ni Jack sa kanilang mga puso. Para maiwasan ang pag-atake ng maramihan, nagsuot ng maskara si Jack bago pumasok, ngunit nakilala pa rin siya. Sinabi ng lalaking may isang mata, ang aking kapwa-alagad ay naging pabaya na mamatay sa iyo. Akala ko mas magiging maingat kapag katapos mailipat ang iyong imahe, at hindi ka maglalakas loob na pumunta dito. Hindi ako makapaniwala na matapang ka. Talagang nakinabang ako sa pagkakataong ito. Nang sabihin niyon, ang isang mata na lalaki ay nakatingin mismo sa mga bilog sa paligid ng katawan ni Jack gamit ang kanyang isang gumaganang mata. Upang hindi ilantad ang kanyang mga lihim, hindi inilagay ni Jack ang 4 na susi sa mustard seed sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, mayroong 8 gintong singsing sa paligid ni Jack. Ito ay hindi kapani-pani walang kapansin-pansin. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang kilay, malamig na ngumiti, sino ang iyong kapwa, alagad? Nakapatay na ako ng napakaraming mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Paano ko malalaman kung alin siya? Kalmado at casual ang tono ni Jack. Galit na galit ang lalaking may isang mata nang marinig iyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, Brat. How dare you act so arrogantly? Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo sa harap namin dahil lang medyo sanay ka. Sisiguraduhin kong papatayin kita ngayon. Sa totoo lang, walang pakialam ang lalaking may isang mata sa paghihiganti sa kapwa niya disipulo. Ang mga singsing na nakapalibot kay Jack lang ang inaalala niya, ang 8 gintong susi. Sa lahat ng naroon, ang bawat susi ay napakahalaga. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.